Bago pa marinig ng ibang tao ang sinasabi natin, tayo na una nakarinig. So what affect your ears can affect your brain. Therefore, it can affect your entire personhood. Kaya pinag-iingat po tayo ng Biblia sa mga sinasabi natin because what we say has a very powerful way of becoming true. What we say has a powerful way of becoming believed by us. Kaya kung yung mga sinasabi natin, kahit hindi natin paniniwalaan sa simula, nagsisimula nating mapaniwalaan. At kung yan ay ating laging sinasabi, nagkakatotoo. Hindi man sa realidad, sa labas ng ating katawan, nagkakatotoo sa loob ng ating isip. Kaya maraming sinasabi sa Bible, do not say. Huwag sabihin. At ilan sa mga yan ay ating pagbubulay-bulayan sa mga sandaling ito. Marami pong mga nakalagay sa Biblia na huwag daw dapat sasabihin. Isa dyan, do not say, I deserve this. I deserve this good thing. Halimbawa, may malaki kayong bahay, don't say, I deserve this. Meron kayong magandang trabaho, meron kayong kayamanan, don't say, I deserve this. Ang mga tao polite sa inyo, binibigyan kayong regalo, binibigyan kayo ng pag-ibig, don't say, I deserve this. Deuteronomy 9:4. After the Lord your God has driven them out before you, do not say to yourself, the Lord has brought me here to take possession of this land because of my righteousness. No, it is on account of the wickedness of these nations that the Lord is going to drive them out before you. Ano po yung konteksto nito? Ang mga Israelita ay bibigyan ng Panginoon ng lupang ipinangako sa kanila at ipatatalo ng Panginoon yung mga nakatira doon dito sa mga Israelites na dadayo pa lamang. At sabi, kung sakasakaling dumating ang panahon na naging inyo na ang lupain, huwag niyong masasabi-sabing deserve nyo yon. Matuwid kasi tayo, maka-Diyos kasi tayo, kaya nabigay ito sa atin. Sabi, hindi. Pinapalayas ko yung mga nakatira dyan, hindi dahil mabait kayo, kundi dahil lang mas masama sila. So nakikita po natin na hindi lang dahil binibigyan ng lupa yung mga Israelites is because they were deserving, but because the people who were on that piece of property displeased God all the more than the Israelites. Sabi, huwag niyong sasabihin yan. Sometimes it is not you, but it is them. Pag nananalo tayo, hindi naman dahil kung minsan mabilis tayo, dahil yung kalaban natin sa takbuhan nadapa. Nag-top ka sa exam, hindi dahil ikaw pinakamatalino, dahil yung mga ibang kakompetensya mo, mental blackout pala. O kaya absent sila. Kaya nung minsan si Gloria Diaz tinatanong, paano ba nananalo sa Miss Universe? Sabi niya, wala. Magaganda naman kayo lahat. Kaya kung sino lang swertehin dyan, yan ang nananalo. Kahit anong gawin mo dyan, wala kang pwedeng gawin para manalo. Sabi kasi total, ang dami mong kalaban. Magaganda rin kayo lahat. So kung sinong napagkaisahan na manalo, yun ang nanalo. Hindi ibig sabihin yun na yung pinakamaganda. So don't say, I deserve this. Why not? Because saying and believing you deserve the good thing can make you proud. I deserve this. It can make you insensitive to other more deserving people or to those who are equally deserving or to those who are almost deserving, but then you become insensitive to them and say, I am the one who deserves. To say and believe that you deserve a good thing can make you unkind to those who do not deserve it. Kaya tuloy pagka naging meron na tayong ganong klaseng feeling na ako ang meron nitong karapatan, nagkakaroon na tayo ng lisensya na hindi maging mabait, na hindi maging mabuti. Kasi sinasabi natin, they don't deserve it. I deserve it. So ako ang dapat guminhawa. Ako ang dapat ganito. Ako ang dapat ganyan. Ganyan kuminsan sa pamilya. Kung ikaw yung kumikita ng mas malaki, you deserve it. Ikaw na ang you deserve na pumili ng papanooran ng TV channel. You deserve na pumili ng kakainin ninyo. And you have a tendency to be unkind the moment you think that you deserve a good thing. And saying and believing such things can make us selfish. Magiging makasarili tayo kung iniisip natin, tama, dapat lang akin yun. And very often, it can make us abusive. Maabuso tayo dahil naisip natin, sa akin naman talaga dapat yun . Ako dapat ang nagde-deserve niyan. It's a challenge, brothers and sisters. Naisipin natin, ano-anong mga larangan ng buhay natin, yung nagsasabi tayong, I deserve it. I deserve your attention. I deserve your kindness. I deserve your gifts. I deserve this. I deserve that. No. No one is good. No one is good enough to deserve anything good from God, from men, from life. If good things come our way, God is just being gracious. Or probably the other people around us just deserve it less. But never be proud.